nyo, tulad ng sinabi ko, matapos i-file ang impeachment noong February 5, na ito yung magaganap. Mag-i-issue ng summons, magfa-file ng answer, at may 5 araw ang prosecution para mag-submit ng reply. June 10, nag-issue ng summons ang Senado bilang isang impeachment court. June 23, last day, nag-submit ng answer ad cautelam ang ating ikalawang Pangulo. At mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28, Sabado yon. So meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila. Magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte. Ang bakit noon of June 30, dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sabi ni BP Sara, hindi siya pwede i-compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso na kapaloob sa articles of impeachment, considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of Yun yung impeachment. nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yun dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to dismiss na noong una, parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the VP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng ang i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President. Tatanggapin namin yun bilang sagot niya doon sa summons na inisyo ng impeachment court. At hindi para sa aming komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Yung sagot na yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi. Pati naman yung answer, pwedeng hindi eh. What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila What magpapaliwanag. happens kung hindi magbigay ng reply? Wala silang sagot doon sa sinabi ni VP Sara. Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi na wala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, ang bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita. Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances, hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Isa pa, SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos maya't maya, nagpe-press con sila. Ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP, katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay? Hindi po ba sila patatahimikin ng impeachment court? Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibition. Katulad ng mga tanong nyo sa akin ditong nagdaang araw, pwede ba niyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yon. Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga parties sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, ngayong araw daw, isasubmit na yung certification ng Kamara na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawiin na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautusang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagko-convene ng Kaya nga 20th. hindi pa kompleto yung compliance nila.
Dalawa yung compliance na hinihiling na impeachment court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay na hindi sila lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, yung patuloy na kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. So yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress. That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Maliwanag naman yun dun sa order. Sir, next week, di ba basically, technically parang 20th Congress na. So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 20th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung mariretain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang authority, ang otorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors, na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na magsilbi bilang pareho man o magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag ganon. Plenary action ang kinakailangan. Oo. So, basically, sir, walang prosecutors muna from June 30. Kaya nga, Pebrero pa lang sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30 hanggang July 28. Di ba, noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yon, sabi kasi ni Attorney Bukoy, yung spoke sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang. Mag-expire at maglalapse din yun. Ahente lamang siya. Spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-a-appear, ano ba siya? Spokesperson ba din? Agent nga lang siya. Agent. Principal agent. No, spokesperson ba siya ng prosecution? O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. So, yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po. Sa 20th Congress din, kasi paano mo nga isa-set yun ng walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yun. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, iba ang Senado eh. Ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya ni Bukoy, ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama ba? para sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya. At tila yata hiwalay yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang, yun siguro. In fact. Sir, ginagamit kasing defense, based dun sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court dun sa articles of impeachment. Ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the articles of impeachment was returned, so there's no charges against her to speak of. There are no charges against her. Argumento yan ang isang panig. Subalit, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Hindi ba nakalagay yun doon? So, ang sagot siguro, yung nasa order na lang, ang pagdedebatihan yan, kung may issue, pagbabotohan yan, kung sakasakalit pagdating ng trial. But I cannot, even if I am the Senate President, bilang tagapangulo ng Senado,
hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganong posisyon. Kasi sir, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction nang dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment sa Hindi ko din House. pa, yun ang nakalagay sa order. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan yung ginawa o hindi ginawa ng impeachment court. Nakapaloob yun sa order mismo. Sir, yung compliance po na isasubmit supposedly ng House ngayon, who will decide if it's actually compliant dun sa hinihingi ng court? The impeachment court, when we resume, magre-resume yun kapag compliant na ang Kamara. So, Sir, July 29, probably. July 29, thereafter. July 29 onwards. Kasi July 28 kami magre-resume, pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Walang makukonvene ng 29 kung wala pa yung compliance na pangalawa. Or sabihin nilang ayaw nila, kung ano man, basta katugunan o sagot dun sa hinihiling na yon. So if walang patugunan, walang makukonvene. Paano makakatugon din kung wala pa? Wala pang prosecutor eh. After 29, kunwari SBR 28 sila magbibigay ng tugon sa inyo. Paano sila makakabigay nga ng tugon kung wala pang prosecutors? They should, again, some things need to be done by the House, given the entry of the new Congress, bago may schedule yung trial. Anong huli mga kailangan gawin para ma-reconvene kayo? Ano po yung dapat? Mag-elect sila ng prosecutors. Paano ka magta-trial ng walang kinatawan ng Kamara? At saka yung